matapos ang hindi nagtagumpay na kudeta sa Senado laban kay Soto, kay Senate President Soto, na minaniobra, ininstigate ng minorya, matapos itong mabigo, ngayon lumalabas na ang sari-saring kwento. Lumalabas na ang sari-saring kwento. Ngayon, ang isa sa mga kwentong lumalabas ngayon, isa daw sa naging dahilan bakit hindi natuloy ang impeachment, bakit hindi natuloy yung kudeta, hindi natuloy yung pagpapalit ng liderato na si Loren Legarda na sana, papalitan sana si Soto, bakit hindi natuloy? Ito yung sabi. Yan mga kabunyog. Marcoleta's comeback bid, a deal breaker in failed Senate co. Sabi ng Bilyonaryo News Channel. Kumbaga, yung pinipilit daw kasi ng minorya na ibalik si Marcoleta sa pagka-Blue Ribbon Committee chairman. Papalitan si Soto. Ay, hindi daw talaga katanggap-tanggap eh. Ayaw. Kaya yung may mga galing sa mayorya na payag na palitan si Soto, ipalit si Legarda, pero nung bandang huli nagbago ng isip. Kasi pinipilit nila Cayetano, sila Cayetano yung nagmaniobra sila yung instigator, siya yung instigator. Pinipilit ni Cayetano na ibalik si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee chairman. Ay ayaw naman ng ayaw ng mga senador. Kaya may mga senador na okay na, umaalis na sana sa mayorya, sumasama na doon sa grupo ng minorya para palitan si Soto. Pero nung malaman na si Marcoleta ang magiging Blue Ribbon Committee chairman, wag na lang. Nagbago ng isip. Nagbago ng isip. Kaya yung mga kumakalat ngayon na balita o mga sa mga dyaryo, kumakalat sa mga columns ng mga kolumnista, Marcoleta's comeback bid, a deal breaker in failed Senate co. Kumbaga, yung comeback, yung pagbabalik ni Marcoleta sa Blue Ribbon, yan yung naging deal breaker. Ibig sabihin, ito yung sumira sa deal. Ito yung nag-break ng deal. Okay na sana, may deal na, marami na sana, 70 na daw sanang senador yung kasama kay Loren. 17. Ibig sabihin, maraming bumaliktad sa mayorya. Pero nung malaman at ini-insist, pinipilit nila Cayetano na si Marcoleta ang ibabalik na Blue Ribbon Committee chairman, wag na lang. Nawala, na-break yung deal. Talagang ayaw. 5 kongresista, 5 senador umano, ang kasama na sana, 5 senador ang kasama na sana sa plano, galing sa mayorya, galing sa mayorya, lilipat na sa bagong mayorya. Ito, 5 senador ayaw kay Rodante Marcoleta, Loren Legarda, Bulilyaso sa Senate presidency. Yan mga kabunyog. Kaya yan ang pinag-uusapan ngayon. Bakit? Ano bang dahilan? Sino-sino yung mga senador na yan? Ang nangunguna daw yung magkapatid na yung Tulfo, si Rapi Tulfo. Si Rapi Tulfo kasama na sana sa mayorya, doon sa grupo nila, nila Loren. Si Rapi Tulfo. Makikita nyo na nung nagbukas yung session ng Senado, 5 lang muna, 5. Si Soto, si Lacson, si Bam Aquino, si Kiko at saka si Risa. Tapos, pagkalipas ng ilang minuto, nadagdagan ng 2. Si Gatchalian at saka si Erwin Tulfo. 7 na. Ibig sabihin, unti-unti nang nasisira yung grupo. Tapos, nung bandang uli, may 12 na lang na natitira kay Loren. Wala na. 12 na lang. Bakit ayaw nila? Ayaw nila kay Marcoleta nayayabangan kay Marcoleta. Kaya, di ba ang description kay Marcoleta, annoying? Yung annoying, sa sobrang yabang, nasusuyan na yung mga kasamahan niya sa Senado. Ang kaya lang na
natutuwa lang kay Marcoleta yung kasamahan niya sa minorya. Pero yung mga galing mayorya nalilipat para sumuporta kay Loren, tapos si Marcoleta ang kanilang Blue Ribbon Committee Chairman, wag na lang. Kaya yan ang mga kabunyog. Kaya dapat pala magpasalamat si Senate President Soto kay Marcoleta, no? SP Soto, malaki palang pasasalamat mo dapat kay Marcoleta. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan. Ito namang si Senador ay itong si Cayetano, talagang pinipilit niya, parang non-negotiable. Ang mga posisyon kumbaga na si Loren Legarda ang Senate President, si Pia Cayetano ang Senate President pro tempore, tapos ang Blue Ribbon Committee Chair ay si Marcoleta. Yun ang ang pinipilit ni Cayetano. Okay pa yung si Pia Cayetano Senate President pro tempore, okay pa yon. Pero yung Marcoleta babalik daw sa Blue Ribbon, wag na. Wag na. Kaya nagbago ng isip. 5 daw na yan na naman, sasabihin nyo na naman dyan, nang iintriga ako. Hindi ako nang iintriga. Yan yung masabi sa Billionaire News Channel. Marcoleta's comeback bid, a deal breaker in failed Senate ko. Ito pa. Sa Abante. 5 senador ayaw kay Rodante Marcoleta, Loren Legarda, Bulillaso sa Senate presidency. Kaya malaki pa lang na itulong ni Marcoleta kay Senate President Soto. Dapat SP Soto, i-treat mo si Marcoleta. Yan pala yung nangyari. Kaya kumbaga hindi ano pa ang isang bagay na ayaw ng mga senador daw kay Marcoleta. Ang isa pa, kumbaga masisira ang imahe ng Senado. Kasi pag si Marcoleta yung naging Blue Ribbon Committee Chairman, nakita nyo yung report, ganito. Di ba controversial yung nag-leak na draft partial Senate Blue Ribbon Committee report? Nag-leak yun. Doon sa draft partial Senate Blue Ribbon Committee report, ang nakarecommend doon, nire-recommenda doon, nakasuhan si Cheese Escudero, si Jinggoy Estrada at si Joel Villanueva. Yun yung nakalagay sa draft partial Senate Blue Ribbon Committee report. Ngayon, nag-leak yun. Nag-leak. Ngayon, may mga umaalma daw na senador doon sa report na yon. Isa nga yun sa nagiging dahilan bakit papalitan si Soto. Dahil sa parang insistent talaga si Lacson. Ayaw ni Lacson na alisin yung recommendation na yon. Ngayon, kung si Marcoleta ang magiging Blue Ribbon Committee Chairman, ano na ngayon ang magiging report ng Blue Ribbon? Ang magiging report na ng Blue Ribbon, yung minority report na present ni Marcoleta at ni Amy Marcos noong nakaraang linggo. Napansin nyo yun? Di ba may minority report si Marcoleta at saka si Amy? Present nila yon. Anong nakalagay doon? Hindi dapat kasuhan si Cheese. Hindi dapat kasuhan si Jinggoy Estrada. Kapag naging Blue Ribbon Committee Chairman uli si Marcoleta, mababalik ang recommendation ng Blue Ribbon. Papalibrihin si Cheese Escudero at saka sila Jinggoy. Ngayon, anong mangyayari sa Senado? Mangyayari sa Senado, nakakahiya. Kumbaga lalabas, pinoprotektahan ng Senado ang mga kasamahan nila. Hindi katanggap-tanggap sa publiko yon. Ang mangyayari doon, masisira ang imahe ng Senado. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dito, na-imagine na ngayon ng mga senador, kung mapapalitan ang liderato ng Senado, si Loren Legarda ang Senate President, Marcoleta ang Blue Ribbon, sira na ang image ng Senado. Siyempre, ayaw din naman nila na masira ang imahe ng Senado. Kumbaga mga senador yan, magre-re-eleksyon yan sa susunod na mga elections. Ayaw din naman nilang masira ang imahe ng Senado.
kung ang magiging Blue Ribbon Committee Chairman ay si Marcoleta, sira na naman ang imahe ng Senado. Lalo pa kung ang findings ng Blue Ribbon ay yung minority report na present ni Marcoleta at ni Amy. Pagka si Marcoleta ang chairman ng Blue Ribbon, yun ang mangingibabaw na Blue Ribbon report. May 5 senador na suportado na sana si Loren Legarda. May 5 senador na kumalas, umayaw. Kumbaga, sa bandang huli, yari na sana yung plano, tuwang-tuwa na sila Cayetano. Nung bandang huli, may 5 senador na umatras. Wag na lang. Parang kung kasama si Marcoleta, ibig sabihin magiging si Marcoleta Blue Ribbon Committee Chairman, wag na lang. Ang problema, itong si Cayetano, talagang ini-insist talaga ni Cayetano na yon. Kumbaga, para kay Cayetano, non-negotiable naman yon. Na si Marcoleta ang maging Blue Ribbon. Hindi pwedeng hindi pwedeng hindi si Marcoleta ang Blue Ribbon. Kumbaga, na-expose ngayon. Ay kung ganyan din lang, di wag na. Kaya nung hapon, isa-isa nang nag-alisan doon sa grupo ng mayorya na nabubuo na sana nila Cayetano. Isa-isang nag-alisan. Kaya nung bandang huli, wala na. Nung bandang huli, wala na. Kahit si Loren Legarda, nai-imagine na rin ni Loren Legarda, ang makakasama niya pala sa bagong mayorya, sila Cayetano. Si Marcoleta na pala ang magiging Blue Ribbon. Wala. Kumbaga, ang lalabas, itong bagong mayorya ng Senado na pamumunuan ni Loren, sirang-sira sa publiko. Sirang-sira ang sa publiko. Kasi si Marcoleta na naman ang magiging Blue Ribbon Committee Chairman. Anong gagawin ni Marcoleta? Puprotektahan yung mga kapwa niya senador. Walang makakasuhan. Anong klaseng Blue Ribbon 'yan? Kumbaga Blue Ribbon na may pinoprotektahan. Yan yung hindi katanggap-tanggap yang ganyan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo nahimasmasan si Loren Legarda. At saka nahimasmasan din yung mga senador na kasama na sana sa plano. Kumbaga bigla silang nahimasmasan. Yung mga senador, 5 senador kasama na sana, nakumbinsi na sana nila Cayetano, pero nung makita yung sitwasyon, ano yung sitwasyon? Ang sitwasyon ay si Marcoleta pala ang magiging Blue Ribbon. Wala na, nakakahiya ng Senado. Huwag na tayong sasama dyan. Itong nakaraang mga araw, grabe itong si Marcoleta, pagdating sa issue ng China, talagang nakakahiya. Kaya, ito mga kabunyog, mga kababayan, alam nyo ba, naalala nyo yung nangyari sa amin ni Marcoleta? Yung pinapa-apologize ako sa kanya noong ngayong February yon, 1 taon na pala eh. February 4 yun. Pinatawag ako sa kamera. Tapos sinita ako ni Marcoleta doon sa aking vlog tungkol sa kanya. Mag-apologize daw ako sa kanya. February 4 yun. February 4, tandang-tanda ko yan. Di ba? Sabi ni Marcoleta, I want him to apologize, Mr. Chair. Anong sabi ko doon? I'm sorry, Mr. Chair, I will not apologize. 2020, 2025, February 4. Kaya, yun eh. Ngayon na naman, si Marcoleta kasi, ang dami niyang mga sinasabi, ang dami niyang ginagawa, na talagang, grabe. Yung akala niya kasi, siya lagi yung tama, akala niya laging siya ang tama. Ngayon, grabe siya kung makapang-insulto. Hindi, sa totoo lang, yun ang mga hindi nagugustuhan sa kanya. Kahit na yung mga kasamahan niyang senador, ang description nga, annoying. Annoying, yun yung term na ginagamit. Annoying. Nakakairita. Di ba? Ako, nung nag-appear ako noon sa kamera, tapos
Inaano ako ni Marcoleta, 'di ba? Oh, ano 'to, anong sabi ni Marcoleta sa akin no'n? "I want him to apologize, Mr. Chair." Sabi ko, "I'm sorry, Mr. Chair. I will not apologize." Oh, kaya hindi ako nag-apologize no'n. Ngayon, isa-cite niya sana ako no'n in contempt. Oh, 'di ba? Sabi niya, ah, "I move to cite him in contempt." Oh, ay wala naman, hindi naman siya puwedeng mag-cite sa akin in contempt kasi hindi naman pala siya member doon sa committee na 'yun. Kumbaga nakisawsaw lang dun sa komite. Oo. Yan yun mga kabunyog na hindi naman pala siya kasama dun. Kaya, sabi ni Congressman Dan Fernandez, I'm sorry pero you are not a member of this committee, Honorable Marcoleta. So ngayon, marami daw na mga senador ang ano na, ang tingin talaga kay Marcoleta, annoying. Yun, hindi, ganun talaga yun. Nakita nyo naman yung kumakalat sa Marcoleta, annoying. Oh. Kaya ano ito, nung malaman ng mga na may 5 sanang senador, palipat na sana. Sasama na sana doon sa mayorya na binubuo nila na si Loren Legarda ang Senate President. Sasama na sana doon eh. 5 senador. Kaya lang, yung 5 senador yan, 5 senador ayaw kay Rodante Marcoleta. Wala na. Ang problema naman kay Cayetano, ayaw talaga ni Cayetanong bumigay. Para kay Cayetano, kung ayaw nyo, di wag. Kasi kailangan talaga si Marcoleta yung Blue Ribbon Committee Chair. So wala. Nabuwag yung alyansa nila. Ha? Kaya nung pagbalik ng session, wala na. Ayaw na ni Loren. Ayaw na. Wala nang suporta. Kaya napahiya yung minorya na wala bigla. Nawala bigla. Ha? Nakita nyo yon? Kahit si Loren Legarda, nung nagpipreside na, sabi niya, tayo na lang na majority ang nandito, nawala ang minorya. Napahiya yung minorya eh. Oh, napahiya yung minorya. Tsaka imagine nyo naman kasi mga kabunyog, mga kababayan. Ano ang mangyayari kung ang Senate President ay si Loren, ang Senate President pro tempore ay si Pia Cayetano, ang Blue Ribbon Committee Chair ay si Marcoleta, ang Senate Foreign Relations Committee Chair balik kay Amy Marcos. Oh, imagine niyo yung liderat. Ano na yan ng Senado ha? Oh, ang Foreign Relations si Amy. O ano na naman ang gagawin ng Senado? Pro-China na. Ang Blue Ribbon Committee Chair si Marcoleta. O di palilibrihin yung mga senador. Yan yung mangyayari. Nai-imagine nyo yung Senado sa ilalim nila? Ha? Nai-imagine nyo yung ganong Senado? Ang Blue Ribbon Committee Chair si Marcoleta. So anong gagawin ni Marcoleta? Yung kanilang Senate, yung minority report na hindi na pananagutin yung mga senador, pinalilibre na si Cheese at saka sila Jinggoy, yan na yung magiging report ng Blue Ribbon. Tapos, ang Senate Committee, Foreign Relations Committee si Amy. So ano na naman yan? Pro-China. Oh, ano nang nangyari sa Senado natin? Oh, pro-China na ang Senado. Pangalawa, yung Blue Ribbon Committee Chair, libre na yung mga senador. Ayaw nang papanagutin. O, yan. Tapos ang chairman, ang Senate President si Loren. So nai-imagine siguro ni Loren, anong klase yun? O, ayaw naman ni Loren ang ganon. At saka yung mga senador na 5, nai-imagine na rin nila yon. Ano? Si Marcoleta na uli ang Blue Ribbon Committee Chair? Ay, wag na. Wag na nating ituloy yan. O, kaya umatras pagdating sa mga kapwa senador niya. Kaya nga, ang lumalabas nga dito eh. Ayon nga sa artikulo dito ng Billionaire News Channel, ang naging deal breaker, ibig sabihin ang sumira sa deal, ang nag-break sa deal kasi okay na sana. Ha? Ang nag-break sa deal si Marcoleta. O, Marcoleta's comeback bid, a deal breaker in failed Senate. O, bakit? May mga senador ngang umayaw. Okay na sana sila, kasama na. Ito na 5 senador ayaw kay Rodante Marcoleta. Kung si Marcoleta din lang ang Blue Ribbon Committee Chair uli, wag na lang. Oh, wag na lang. So nakaligtas si Soto. Nakaligtas si Soto. Kaya Senate President Soto, pasalamatan mo si Marcoleta. Ha? Oh. Kaya ano yan mga kabunyog, dapat talaga magpasalamat
si Soto dito kay Marcoleta. Yung pagiging annoying ni Marcoleta ang nagligtas kay Soto. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.